Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na hango po sa The World Needs a Father. At ang The World Needs a Father ay isang training movement na siya pong dinisenyo para po sa pagsasanay ng mga ama ng tahanan para magampanan ang kanilang God-given privilege and responsibility. At tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong mag-aaral na naman tayo muli. At sana po ang bawat pag-aaral ay talagang kapulutan natin hindi lamang ng kaalaman kundi ng kasanayan. Para sa ganun ay talagang makinabang tayo sa ating mga tinatalakay dito. At syempre kasama natin sa ating programa ang ating mga pare. Sa aking gawing kanan ay si Pastor Paring Mark. Blessed weekend sa iyo, Pastor Paring Mark. Magandang weekend, magandang araw sa inyong lahat, sa mga takapakinig ng programang Pare. Magandang araw, Paring Jebo. Magandang araw, Paring Alison. Magandang araw. Yan, at syempre, nabanggit na, Paring Alison na naka-uniforme ng The World Needs a Father, no? Na yung sa amin po ay kumupas na, pero yung kanya ay sariwa pa, no? Ano kayang sabon ng gamit nito? So, blessed weekend sa iyo, Paring Alison. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa pong pagkakataon muli na makapaglingkod po sa bawat isa. Yan. So, ngayong February, no, tinatalakay natin ang tungkol sa pag-ibig. No? At bagamat, syempre, hindi naman to dahil Valentine's. Pero talagang kinasanayan na pag February, tinatalakay yan. I would say, hindi naman dahil nakikiayon tayo sa Valentine's, kundi ang idea lang, nire-redeem nga natin. Pinofocus natin dun sa tunay na diwa, no? Na hindi lang siya basta romantic love, hindi lang siya basta kilig-kilig dyan, no? At yun na yun, hindi po. Actually, marami na ngang buhay ang nasira dahil sa kilig na yan, no? Yan. Ito na ang isang halimbawa. Hindi. Biglang ganun. Hindi, pero totoo, di ba? Kasi yung bakit siya napili mo? Kinikilig ako sa kanya. Wala na, gulo na buhay. Kaya yung nagsimulang kilig, ngayon po kinikilabutan na eh. So, dapat talaga maintindihan natin na yung tunay na pundasyon at anong uri ng pag-ibig ang kinakailangan para tayo po ay magtagumpay. Palagi nating sinasabi, no, kahit sa marriage, yung tinatawag nating wedding and marriage are very different, no? Kasi yung wedding is focused on yung pag-uumpisa, it's just a few hours, ceremony lang. Pero alam naman natin na kahit gaano kagastos, kagarbo, kagwapo, kaganda, during the wedding, ang talagang labanan is the everyday challenges ng married life. Yan. Kaya I would say na tama din yung sinasabi na love is blind, but marriage is the eye-opener. Kasi doon na talaga no? Ganda, no? Eh. Kaya yan po, hopefully, yung mga hindi pa ikinakasal dyan at nandun pa kayo sa love is blind, we are hoping na mas spare kayo dun sa mga unpreparedness, no, for married life. At yung mga married na madali nang kumbinsihin. Kasi nandun na sila sa eye-opener. Namulat na yung mata nila. Eto ho ang kailangan natin gawin moving forward. Yan. Kaya tatalakayin po natin ngayon, no, bilang pagpapatuloy ng ating previous episodes na pinag-uusapan natin ang pag-ibig sa iba't ibang kapahayagan nito, iba't ibang anyo nito. At ngayon po gusto nating makita na yung pagmamahal sa Panginoon is the source of all love. Yan. I remember, no, ako'y nag-seminar, actually isang retreat ng isang company, at may kasama akong lecturer din, no? Pero maraming mga ideas na binibigay about love, maraming mga benefits yung pagmamahal, bakit kailangan. Pero at the end of the day, ang question natin, saan manggagaling? Kasi kahit gaano kaganda yung resulta, kahit may benepisyo ang pag-ibig, pero kung wala ka namang tamang source, eventually, hindi rin kakapusing ka rin Kasi talagang ang tendency natin is to rely, no, on human love. So, hindi siya talaga sustainable. Kaya pag-uusapan natin to dahil gusto natin na maiparamdam, maiparanas yung tunay na pag-ibig. So, dalawang side ang titingnan natin ngayon, ano? Yung side natin and then loving yung mga tao sa buhay natin. But of course,
yung connection natin sa source. Yeah. Sabi nga, we love because He first loved Labas, us. yes. Pastor Mark, nabanggit mo kanina no, na pag wala tayo dun sa tamang source, hindi sustainable. Okay. So, ang tanong natin ngayon, paano siyang hindi nagiging sustainable? Bakit natin nasasabi na pag nag-rely lang tayo sa human love, talagang walang longevity ito at walang sustainability? Yeah, nabanggit mo nga yung we love because He first loved us. Napaka-importante yun kasi tayo yung umiibig sa Diyos sapagkat siya yung una nagpakita ng pag-ibig sa atin. Actually, yung prinsipyo ng salita ng Diyos. So dahil siya ang source ng love, tayo naman na we are commanded to love Him back. Ibig sabihin na, I think kasi nako-confuse tayo, paring Jebo, paring Allison. Dito kasi in our modern times, yung love, ine-equate natin sa damdamin. Diba? Sa feelings. Diba? Parang ikaw, diba? Paring Jebo. O siguro, most likely, pag tatanungin ko kayo, yung origin ng love story ninyo. Nagsimula yun sa damdamin. Diba? Yeah, diba? yeah. Bihira ako makarinig ng isang couple na tinanong ko kung anong love story nyo? Sabihin niya, wala, hindi ko naman wala man ako feeling sa babaeng yan Kaso, napilitan lang ako na pakasalan niya. Kasi mula sa feelings So, ibig sabihin, yun ang association natin sa salitang pag-ibig. Damdamin. Ang biblical love naman, iba it is not a feeling, but it is a command, diba, given to us. Yeah. And kaya nga we love because He first loved us. It is our proper response to what God has done for us. And whenever we look back dun sa pag-ibig ng Diyos sa atin, halimbawa, sa salita ng Diyos, di ba, sa bansang Israel, kaya yung unang pagkakataon na sinabi ng Panginoon that you shall love the Lord your God with all your heart, all your soul. Yung konteksto kasi noon, niliberate sila from Egypt from bondage, di ba? From slavery. So yun yung kanyang pakita ng pag-ibig sa kanila. And in response, you love God back, di ba? Sa konteksto naman natin bilang Kristiyano, tayo ay niligtas ng Panginoon, di ba? Sa kasalanan, sa kapahamakan, di ba? At dahil doon, ang proper response natin is we love Him back. So, to sustain that is we need to remind ourselves, di ba? That is the source of love, that God loved us first. And whenever we're reminded that God really loves us unconditionally, di ba? Without expectation, we will always be, loving Him back in response. And that will sustain us, di ba, for the rest of our lives. Kasi madalas nakakalimutan natin yung lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yeah. Napakaganda yun, kasi ang reality din naman, bilang tao, marunong naman tayo magmahal Pero tama yung sinabi ni Pastor Mark na ibang uri selfish love tayo yung talagang dahil may pakinabang sa atin, may benepisyo sa atin. So eventually, pag nagpatuloy tayo sa ganong kalidad ng pag-ibig, it's not also sustainable for the relationship. Kasi imagine kung nagmamahalan kayo mag-asawa pero selfish kind of love, so punong-puno ng expectation di ba? Parang, ginawa ko to sa'yo kailangan suklian mo. O dapat ganito ka kasi mahal kita. So pagtagal-tagal, hindi talaga masusustain even yung relationship kasi nga, toxic ang epekto Parang ang ibig sabihin ng pag-ibig na yon you have to earn my love and you have to deserve my love. At talagang pag ganun na ang mindset, napakahirap na sa relationship. Sinasabi nga natin, applied to parenting, mas malaking challenge to. Kasi yung asawa, kagaya ng nabanggit ni Pastor Paring Mark, ang asawa kasi pinili mo yan yung anak, di mo naman pinili yan. Kung ano yung binigay ni Lord sa'yo. Kaya minsan, halimbawa, na gusto mo, lalaki yung anak mo, tas babae yung lupa. So talagang, kumbaga, kung ang iyong uri ng pag-ibig nakasentro lang sa gusto mo, minsan hindi pa sinisilang, nalaman mo pa lang yung gender iba na. O kaya yung iba nga di ba, yung mga hindi planado nagkaanak, nalaman pa lang na buntis wala pa ngang, dun pa lang sa pregnancy test pa lang nalaman meron na kagad either acceptance or rejection, di ba? So kaya talagang babalik tayo doon sa talagang importansya nung source na yon, Paring Allison, sa iyo namang karanasan, sa palagay mo ano ang panganib nitong tinatawag nating human love at bakit talaga kailangan ng bawat isa
yung tinatawag nating divine love o yung pag-ibig ng Diyos. Napakahalaga, no? Binanggit kanina ni Parin Jebo, no? Yung expectational kind of love. Kasi kapag dito tayo nanggagaling, ang ating pag-ibig ay selfish o may inaasahang kapalit, ang magiging resulta po kasi neto ay tayo ay magiging parabang yung ating pagbibigay ng pagmamahal ay laging naghihintay ng katulad banggit kanina kapalit at parang hindi mo maibigay yung lubos na pagmamahal na nararapat sa tao. Halimbawa na lamang, no? Pag sinabi kasi nating ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig, He's the source of love, mahalagang alalahanin natin na yung unang minamahal ang siyang humuhubog daw po sa atin sa lahat ng pagmamahal. Ibig sabihin, hahayaan po natin na itong pagmamahal na natanggap natin sa pamagitan ni Hesukristo ay ito daw ang huhubog sa atin sa lahat ng klase ng pagmamahal. And this can be extended to our spouse, to our children, to our sa mga estudyante, sa kanilang mga classmates, sa mga office mates and church mates. Kasi kapag hindi po natin na isaayos po itong kaisipang ito, ay totoo talaga mapanganib sapagkat ang laging nasa sa isip mo, what can I get out of this relationship? What can I get out of, kapag ako ba ay nag-dish out ng love, makakaasa rin ba ako ng balik? Paano kung walang balik? Diba? Kaya nga napakahalaga na doon sumisentro sa greatest commandment na sinasabi, na tinuran ni Jesus, that the greatest commandment is to love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Sapagkat dito po umiikot ang lahat ng ito. Kailangan natin maunawaan na ang ating pag-ibig ay limitado, but God's love is unlimited. So, having said that, kapag tayo po ay naka-align, infused sa God's love, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang dumadaloy po sa atin, and this gives us the capability to love others as well. Yan, napakaganda, no? Kasi talaga naman, kaya maraming relationship ang hindi nag-grow. Kasi talagang ang nature ng human love is you have to earn it, you have to deserve it. So, pag hindi sila deserving, hindi natin nire-reciprocate or hindi natin binibigay. Yeah. And eventually, yung health ng relationship, it goes down. Yeah. Hindi na nagiging maayos. Yun din ang dahilan kung bakit talagang makikita natin by design, hindi po talaga dinisenyo ang family, ang marriage, na ipamuhay natin na tayo-tayo lang, kundi kasama talaga ang Diyos. Hindi pwedeng ihiwalay kasi pag inalis mo siya, ang matitira sa iyo ay pag-ibig, yung uri ng pag-ibig na kaya lang ibigay ng tao, which cannot sustain a relationship. Kaya talagang babalik at babalik tayo doon sa hindi lamang yung alam mo na ito yung kaibahan, kundi really you're tapped into this precious resource na habang nag-grow ka at recipient ka ng pag-ibig ng Panginoon, you are able to pass it on. So siguro bago natin palawigin pa yan, na-establish natin na bakit importante yung God's love. Kasi nga, yung human love is very toxic. Talagang very toxic. So, tingnan muna natin. Kasi kahit naman talaga aralin mo ang Bible, you can be knowledgeable about the word love, iba-ibang uri ng love, iba-ibang definition. Pero ano ba yung kaibahan between loving God and knowing God? No, yan. Tanong yan. Pastor Mark, ikaw na ba sasagot? Dahil sabi mo, magandang tanong. So, bigyan mo na rin kami ng magandang sagot. Actually, yung loving God and knowing God, parehas siyang the same. At the same time, the expression is different. Diba? Parehas siya. Kasi you cannot love God without knowing Him. Diba? Pareho siya. At the same time, iba siya. Ang ibig ko sabihin ganito, yung expression niya iba. Yung knowing God is more about expression through faith. Through trust. You trust God. Kasi the Bible tells us, di ba, God is spirit. Tayo kasi bilang tao, kailangan mahawakan kita, makita kita, para mag-respond ako ng pag-ibig. Yun yung challenge sa pag-ibig sa Diyos. So yung knowing God is you by faith, di ba? You trust Him. It is something intellectual, it is something experiential. Di ba? Kasi ang Diyos madalas pinadadaan tayo sa pagsubok. At ang purpose ng pagsubok ay lalong ma-know natin siya o makilala natin siya. Yung pag-ibig naman, yung love naman, loving God, is expressed through action. Di ba? Sabi nga salita ng Diyos, if you love me, you will obey what I command you. So, yung expression niya, parehas siya,
it is connected to God and it has to be the same, di ba? It is connected. But at the same time, yung expression niya iba. So yung knowing God is expressed through faith, through trust, di ba? Yung loving God is expressed through obedience. When you obey God, even though, di ba? Kaya nga pare siya kasi you trust Him eh. You trust Him and that's why you obey Him. Ang challenge yan kasi ino-obey lang natin ang Panginoon pag convenient sa atin eh. Yes. Diba? Pagka everything is going okay. Diba? Kunyari, pag maayos yung pamilya natin, diba? Yung asawa natin, mabait. Pero pagka biglang masungit yung misis natin, diba? And then we are commanded to love our wives. So yun yung challenge, diba? Doon mag-express ngayon yung pag-ibig mo sa Diyos na iibigin mo yung misis mo unconditionally. So yun yung difference niya. Okay. Napakagandang bagay kasi na makita natin yun. Kasi paminsan, parang one time may nagtanong sa akin, ano bang difference nung confidence in God and trusting God? No? Sabi ko sa kanya, well, may similarities, pero paminsan, you trust the Lord not because you love Him, but because you are desperate. No? Wala na ibang choice eh. Magtiwala na lang. Pero yung confidence ay you trust the Lord kasi kilala mo siya. Kilala mo. Oo. So ito rin, talagang napakahalaga yung pagkakilala sa Panginoon, and then we love Him for who He is, not for who we want Him to be. Kaya paminsan may tendency nga ang tao, kahit sa relationship sa Diyos, selfish tayo eh. Yung selective ba? Para bang namimili tayo, Lord, itong mga katangian mong to, gustong-gusto ko to eh. Pero yung ibang katangian, ayaw ko. Kaya pag nagbasa ng Bible, ganun din. Selective reading din. No? Kasi kung ano lang yung mga paborito, yun yung halos mapudpud na dun sa kakahanap eh. Tapos yung mga passages naman na medyo hindi mo gusto o paborito o hindi mo sinasang-ayunan, pinapaliban natin. So, by doing that, hindi natin siya nalulugod. Pangalawa, hindi rin natin nararanasan yung full benefits ng kanyang ino-offer sa atin. So, masasabi natin na transformative ang pagmamahal sa Panginoon, hindi lang sa level ng intellect, no? Na kasi knowing God maybe na transform yung isip natin kasi napalitan ng bagong information, natuto tayo ng bago, but loving God, it transforms you. Your total being. Kasi ang idea nito is habang minamahal mo ang Panginoon, talagang may mga kailangan kang tanggalin eh. Minsan sa knowing God, dinadagdagan lang natin yung wealth of knowledge. Na meron tayo, no? Pero loving God requires na may mga tatanggalin eh, no? May mga aalisin eh. Hindi pwedeng pagsabay-sabayin yung ganong mga bagay. Kaya paminsan makikita mo na yung love also requires loyalty, no? Minsan yung knowledge, pwedeng ang dami mong alam eh, no? Sa maraming bagay. Pero yung love would require loyalty to God, which means may mga i-eliminate tayo, na may mga bagay na kinakailangang tanggalin sa buhay natin as we grow in our relationship with God. So kaya po natin binibigyang diin ito, mga kapatid, kasi importante na magkaroon tayo ng clear understanding para sa application klaro din eh. Kasi yun nga eh, naalala ko sa Joshua 24, no? Yung panawagan ni Joshua sa Israel na sabi niya, choose today whom you will serve, no? At ang point niya nga doon eh, to love God wholeheartedly. Kasi ang problema ng mga Israelita, hindi naman question of mahal ba nila ang Diyos? Mahal nila ang Diyos eh. Pero ang problema, wala silang loyalty sa Diyos. No? Ang daming kompromiso. Yung mga compromises na yon ang nagki-create ng confusion. Exactly. So sa relationship natin, sometimes, hindi naman yung wala kang pagmamahal sa Diyos. Ang problema, mahal mo ang Diyos, pero along with Him, marami ka ring mahal. So, di ba? In the end, yung kakulangan ng faithfulness na yon, yung panawagan to love Him wholeheartedly, yung to choose today whom you will serve. No? Talagang it's a call to love God to the point na meron kang complete, total devotion to God. Exactly. At yun yung klase ng gusto natin mangyari. Kasi yun nga eh, bakit sila nagka-problema sa kabila ng mahal nila ang Diyos? Kasi nga, mahal nila ang Diyos, pero marami rin silang mahal. Yun na nga. Kaya na-complicate, no? Ano yun eh, parang Jeba, parang konektado yun sa nabanggit ko kanina. Diba? Kasi nako-confuse tayo eh. We think that love is an emotion eh. And therefore, pag hindi natin na-experience yung magandang bagay sa buhay natin, things are not going sa kagustuhan natin, nagko-conclude tayo, hindi yata ako mahal ni God eh. Kasi yung feelings mo eh, nagko-kontra eh. And I realize, kaya pala si God, inuutusan tayo to love Him. Kasi
imagine mo, kung if love is just merely an emotion, hindi mo kailangan iutos yun eh. Yeah. Di ba? Natural yung magkakaroon ka ng love. So, ang love, hindi siya talaga, hindi lang siya emotion eh. Well, yes, emotion is a part of it. It's more than emotion. It's more than an emotion. But primarily, you need to make a choice to love God eh. Yun yung sabi mong complete devotion. Yes. Di ba? You make a choice na I will love God with all my heart, with all my soul, with all my might, with all my strength. It is, in other words, fully engaged ka eh. And madalas tayo ko sinasabi, sometimes carelessly sinasabi natin, I love God, di ba? And hindi ko naman kita husgahan, di ba, pagka sinabi mo yon. Pero again, sometimes yung words na yon, pag sinabi mong I love God, it is coming from a place of feeling eh, di ba? Kasi, siyempre, pagka hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo, sasabihin mo ba, I love God, di ba? Yeah. Nahihirapan ka ngayon sabihin yung I love God. Kasi, kina-associate mo na naman siya sa feelings eh. So, yung true na test ng pag-ibig mo sa Diyos is when things are hindi okay sa buhay mo. Di ba? Wala kang pera, hindi maayos ang pamilya mo, at patuloy na naniniwala ka, sinasabi ko, mahal mo ang Diyos. Yeah. Kasi it's a commitment eh. Di ba? You are going beyond feelings. And you are making a choice na something like, hindi ko nauunawaan yung nangyayari sa akin ngayon, pero naniniwala ko, mahal ako ng Diyos, at ako'y pinipili ko ngayon na mamahalin ko siya. Even hindi ko maintindihan bakit nangyayari ito na ngayon. Kung dudugtungan ko lamang, paring Mark, yung mga nabanggit ninyo, paring Jebo, naalala ko yung sa Deuteronomy chapter 6, na kung saan sinasabi doon, Hear, O Israel, the Lord your God is one God. Pinag-uusapan natin dito yung knowing and loving God. Nais ng Diyos sa pamagitan ni Moses na ipakilala kung sino siya. Sa lahat ng mga bansang nakapaligid sa kanila doon, maraming Diyos-Diyosan di ba? Marami silang mga nakilalang Diyos at marahil na impluwensyahan din sila neto. Ngunit napaka-peculiar ng napaka-unique ng bansang Israel sapagkat sabi rito, Hear, O Israel, the Lord your God is one God. Sapagkat kapag kilala daw natin ang Diyos, ito yung maglilid sa atin na upang mahalin siya. Kasi ang kasunod nun, pagmamahal eh. Kasi mahirap mo mahalin ang isang tao o ang isang personality katulad ng Diyos kung hindi mo siya kilala. Kaya ang una dito, pinakikilala kung sino ang Diyos eh. Kaya tayo bilang mga magulang, tungkulin natin na kung minsan naiaatang natin, salamat sa mga simbahan, sa mga leaders sa simbahan na tinuturo ito at sa mga eskwelahan. Ngunit higit sa lahat, primarily, tayo mismo mga magulang, nasa atin po ang responsibilidad upang ipakilala sa ating mga anak kung sino ang Diyos. Sapagkat kapag nakilala nila kung sino ang Diyos na ito, this will lead them to love God. In fact, sa atin, malimit kapag tayo ay gumagawa ng mga evangelistic sa meeting bilang paghamon na isuko ang buhay nila sa ating Panginoong Hesus, ang tendency doon, ang dapat na resultant daw noon ay gawin mo si Jesus master ng buhay mo. Ibig sabihin, hindi lamang siya tagapagligtas, kundi siya yung Lord, making Him master over one's life is making Him Lord over our lives. So, doon tayo nagkukulang eh. Kaya kung minsan ang ating obedience, nabanggit ni Pastor Mark kanina, ay parang kulang. Parang we just would like to get out of God, pero ayaw natin yung kabuuan ng Diyos na siya ay banal din upang iwaksi ang mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa Kanya. Mahalaga po malaman natin yung bagay na ito, knowing God, and it should proceed to loving God, if we know who this God is, that He is so good to us. Yan. So makikita niyo po talaga na pag inaral mo yung pag-ibig, kaya naguguluhan yung iba eh. Sinabing love your enemies eh. Paano yun? Kung damdamin lang talaga yun, doon na, nagkagulo-gulo na doon. Kasi hindi yung love ang unang naiisip mo pag enemy. Yeah. So it is a choice. A choice that involves the total person, emotion, will, and intellect. So sama-sama lahat yun. Hindi lang siya pagmamahal na basta lang walang pundasyon sa knowledge, hindi lang siya emosyon, but emotions are included, but definitely it's also a choice. So kaya po natin sinasabi to, dahil hindi naman dahil alam natin to, automatic we can love the way God loves. So talagang, ibig sabihin, yung love na yon
it grows as we also grow in our relationship with God. Kaya sinasabi nga, in fact, very interesting, no? Sinabi ng Panginoon, no? You cannot be my follower if you do not hate your father, mother, wife, children, even your own life. Nung una kong na-encounter yung passage na yon, sabi ko, para naman yatang baliktad ito. Pero later on, as I reflect on that, sa totoo lang, makikinabang talaga yung pamilya mo if you love God above all. Kasi siya yung motivation eh. Pag naintindihan natin, kasi usually yung sinasabi ng iba, bakit sa New Living Translation ang ginamit, you must hate by comparison. No? So, ibig sabihin, mas mataas yung antas ng pag-ibig sa Diyos. To the point na parang hatred na nga yung sa magulang sa mga anak. Hindi ibig sabihin na i-neglect mo sila, kundi pag minahal mo ang Diyos ng tunay, He now becomes the motivation for loving your family. Kasi there are times that your family is deserving of your love. But if we have to be honest, may mga times talaga sa relationship that they are not deserving. In the same way, tayo rin. No? May mga times na deserving tayo, may mga times na hindi. But if you love God above all, then whether deserving or not, yung love na yon will be given. Yeah. Yun na ngayon yung tinatawag na unconditional love. So gusto natin yun ang maranasan natin para maibigay naman natin. Hindi ba? Kaya talagang sinasabi nga, karamihan daw sa problema natin, sa asawa, sa anak ay resulta ng hindi natin paglago sa ugnayan sa Diyos, no? Para kumbaga sintomas na lang 'yun eh. Bakit? Ba't ka may problema? Kasi ayaw mo magpatawad. Ba't ka may problema? Ayaw mo mag-reconcile. Pag sinunod mo 'yung sinasabi ng Panginoon, sana solve na 'yan. Kaya lang dahil ayaw nga natin gawin, ang resulta ngayon, we reap the consequence ng mga bagay na ito. So, ganun po. Kaya very important for us to understand. Hindi to intellectual lang dahil natutunan ko na yung God's love. Alam ko na yan. Hindi ganun. Kailangan merong ugnayan. Lumalagong ugnayan sa Diyos that will continue to enable us to express this love. Kaya nasabi natin kanina, hindi pwedeng hindi kasali ang Diyos. At pag sinabing kasali ang Diyos, hindi lang ito yung kaisipan na you pray together, you read the Bible together, kasama yan, pero it's more than that. Nang ibig sabihin ng kasali ang Diyos, we get the ability to love our family from Him, no? Yung sa relationship sa Kanya. Kaya yung love na ito is expressed through obedience, trust, worship, and even yung service, paglilingkod, no? Nakakatuwang ang isipin dahil kung tutuusin, talagang marami sa mga relationship, I would say, no, yung failure ng relationship is because we want our spouse or children to deserve yung ginagawa natin para sa kanila. The moment na hindi sila deserving, minsan nawawalan tayo ng sigla, gana, o kaya umaayaw na tayo. Pero yun nga if we understand na si Lord pala ang source at tayo ay hindi deserving pero minahal niya tayo, and because now we understand that, we channel it to our children, nakikita natin na ito yung klase ng pag-ibig na naranasan ng prodigal son. No, undeserving, pero ako tuwang-tuwa ako dun sa yung turning point niya. Yung turning point niya, yung time na mabuti pa sa bahay ng aking ama. Yun. Which reminds me of Romans chapter 2, I think verse 4 or 14. Sabi doon, it is your kindness that leads us to repentance. So, Amen. grabe, no? So, yun yung tindi nung, nung pag-ibig eh. Kasi, dealing with prodigals, black sheep, no, yung mga rebelde sa ating pamilya, how do you deal with them? Na hindi mo pwedeng i-ostracize yan. Pero ang idea doon is, as you continue to love them, dahil ang source ng love is God, they will remember eventually, may babalikan ako because merong pagmamahal doon. No? Mabuti pa sa bahay ng aking ama. No? Yun ang napakagandang bagay doon. Kaya, challenge din po ito to evaluate kumusta yung relationship natin sa Panginoon. Kasi mga kapatid, may mga bagay na pag natutunan mo, alam mo. Hindi ganun tong pinag-uusapan natin. Kinakailangan talagang lumalago tayo sa ugnayan sa ating Panginoon. So, siguro maganda bigyan natin ng gabay itong ating mga tagapakinig. No? Paano ba sisimulan tong relasyon sa Panginoon? And how can they grow dito sa relasyon sa Panginoon? Ano bang itsura niyan sa real life application? Pastor Mark? Well, kung
Paano magsimula sa relasyon sa Panginoon? Well, sabi nga ng salita ng Diyos, we love because He first loved us. So, kailangan maunawaan natin na God loves us so much, di ba? At He sent His only begotten Son into this world, di ba? To pay the penalty ng kasalanan natin. Siya pinako sa krus. O inako niya lahat ng kasalanan natin, di ba? Kasalanan ng sanlibutan at siya pinarusahan. At hindi lang siya pinarusahan, kundi pagkatlipas ng 3 araw, siya nabuhay muli, victorious over sin and death. So ang ibig sabihin ng gospel, di ba? Yung kwento ng pag-ibig ng Diyos ay niligtas niya tayo. Gumawa siya ng paraan upang iligtas tayo sa pinakamatinding problema natin, and that is our sin, di ba? Yung kasalanan natin. And because of that, di ba, if we put our faith o yung pananampalataya natin sa ginawa ni Jesus para sa atin, ayon sa salita ng Diyos, maliligtas tayo. So, pag naunawaan natin yung gravity ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kasi ang ugat ng problema natin, akala natin mababait tayo, di ba? We are good people. But in relation to God, ang katotohanan is talagang napakasama natin. We are really totally depraved. And that is why when we accept yung katotohanan na yon, na tayo ay makasalanan, hindi natin kaya i-save yung sarili natin, at kailangan magtiwala tayo sa ginawa ni Jesus para sa atin, and we realize how God loves us so much. That is the starting point. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, we love because He first loved us. So once you accept that truth, di ba, na minahal tayo ng Diyos, tatanggapin mo yun, our proper response is we love Him in return. That is the starting point. And that starts your journey, di ba? Yung journey mo, yung walk mo sa relationship mo with the Lord. Di ba? And from then on, di ba, you now walk by faith. Trusting God, walking by knowing God, and walking by loving God. Yun nga, yung pinag-uusapan natin ngayon. And you do that on a regular basis. Kaya nga walking ang term na ginagamit ng Bible. Kasi yung walk, di ba, you do it regularly, diba? Moment by moment. Hindi naman parang siyang sprint na pakalipas ng sandali lang, nandun ka na sa finish line. Yes. It's a day-to-day thing. There are times na in reality, minsan we are not walking with God. Diba? We think we are walking with God. We think we love Him. Pero actually, nag-disobey tayo sa Kanya. So it's a constant journey, diba, that we need to learn, diba, to grow how to love God. In the same manner na tayong sa mga asawa natin, di ba? When we nung nag-asawa tayo, di ba? That starts our journey, and we continue to grow, di ba? In knowing them, in loving them. And yun yung importante, kailangan na we should constantly walk in God's love. And that's the key, di ba? How to sustain it. Yan. Napakagandang bagay po kasi talagang hindi lang nais ng Diyos na matutunan no? Talagang yung connection yun nga ang sinasabi nilang kaibahan. Kasi minsan may mga mali rin sa ating kasanayan, kagaya ng nabanggit ni Pastor Mark, yung to sustain, yung relationship. Minsan kasi ginagawang, sabi nga nila, parang gasolinahan yung simbahan. Yung bang pag nasa simbahan, parang nag-full tank, tapos rest of the week, lalayo ka sa Panginoon, ibang buhay, and then naghihikahos ka na. Hikahos in the sense na wala nang spiritual nourishment. So makikita mo medyo hindi na maganda yung kilos mo, ugali mo, desisyon mo, salita mo. And then we have to fill up again on the weekend. So parang paulit-ulit na lang na ang pattern natin, up down sa spiritual life. Na ang idea talaga dito, kumbaga sa kotse, kung yung kotse ay kailangan ng gas station from time to time. Ang idea naman natin, para tayong yung appliance na nakasaksak, hindi pwedeng bunutin. Kasi the moment na bunutin mo, it ceases to function. So tayo rin, yun yung connection na talagang kailangan. Kaya sa Bible, ang description din dyan, if you notice, I am the vine, you are the branches, yung connection natin is very important. Kasi yun talaga ang buhay natin habang nakakonect tayo doon, we bear fruit dahil dun sa nourishment that we receive, the care that is given to us. Kaya talagang tama yung sinasabi na usually yung mga problem natin sa interpersonal relationship
is just a symptom of the problem that we are experiencing sa relationship natin sa Panginoon, no? So siguro ang isang mahalagang tanong din dito, dahil nabanggit nga ni Pastor Mark, no, na maraming challenges. Sometimes we love God, sometimes we love Him very much, pero paminsan ang lalamig-lamig din yung pag-ibig na yon. So anong gagawin naman natin para ma-restore to, no? If ever na mangyari yung pagkakataon na parang either nanlamig o kaya nakita natin na minsan pag may pangyayari, no, pag biglang nagka-problema o kaya nagpe-pray ka, tapos yung hinihiling mo hindi nangyari, yung hinihiling mong wag mangyari, yun yung nangyari. Di ba? Madalas ganyan eh. Kaya may mga naririnig din ako, nagtatampo sa Diyos, nagagalit sa Diyos, nanlalamig o nagsasawa, ano? Na para bang meron talagang moment na doon nag-start yung deterioration eh. Kasi usually pagka halimbawa lamig ka, nag-backslide ka, maganda rin tine-trace back mo eh, no? Usually merong something na nangyari na yun yung naging start nung decline. And yung spiritual decline, hindi naman yan bigla eh. Yung usually mga akala natin bigla ang nag-backslide. Sa totoo lang, hindi naman biglaan yun eh. Nangyayari yan because of negligence. No, kumbaga sa bahay, pwedeng inanay muna eh, no? Yung, di ba, lilit ng anay, no? Pero over a period of time, yan, pinabayaan. Hanggang sa nagulat na lang tayo na ang laki na ng damage. So, what do we do? Pag nakikita natin na medyo, teka lang, parang may mali na sa aking spiritual life. And as I said, mamomonitor mo naman yung health niyan. Depende sa interaction mo sa tao eh. Yan ang best way to check eh, no? Na, teka lang, bakit ganito na ako makitungo? Negatibo na ako, pangit na yung lumalabas sa aking bibig, hindi maganda yung ugali ko. So, simba ka naman ng simba. Minsan hindi naman kasi yung attendance eh, no? Tama yung sinabi kanina na yung lordship eh, yung pagpapasako. So, kahit na na-retain mo yung activities mo regularly, pero yun nga, it does not, it is necessary, but it does not guarantee na yung quality ng relationship nandun. So, paring Allison, if ever na napapansin natin na parang, kasi yan eh, either yung relationship becomes more demanding, so yung current level of spiritual nourishment needs to level up din, di ba? O kaya, maaaring lower yung ating commitment sa Panginoon, kaya nakikita natin dun sa problema sa ating kapwa. So what can we do to restore that passion for God? Siguro nais ko lamang unahin, no, na dun sa sinabi mo, na nandoon yung recognition. Maganda kasi na sa isang tao, sa isang mananampalataya, na meron siyang recognition kung saan siya nanggaling at anong buhay niya ngayon. At nandoon din yung acceptance na mali pala ako, malayo na pala ako sa Panginoon. At kung palalawigin pa natin ito, nais ko lang ihang lang sila muna, parang Jebo, for a while, sapagkat nais kong bigyan diin ito sa ating devotional in a little while. Isesentro natin dito sa bagay na to, papaano manunumbalik, no? Papaano maipapanumbalik ang dating pagmamahal, kasi mahalaga ito eh. Sapagkat yung pagmamahal na kasi natin pinag-uusapan dito, kung ito ay hindi nakasentro sa Diyos, sa ibang pagmamahal, no? Kasi ito yung humuhubog kasi sa ating mga values, no? Ito yung humuhubog sa ating mga decisions. Itong humuhubog sa ating mga relationships. Kaya lubha pong napakahalaga itong pag-uusap po natin ito. Kung nasaan nakatuon ang ating pagmamahal, doon din most likely ang direction, no, ng ating pagmamahal, at doon din direksyon ng ating buhay. Kaya papakaingatan po natin ito. Kaya mahalaga itong pinag-uusapan po natin ngayon. Nabitin si Pastor Mark. Gusto na niyang manumbalik eh. Balik ka, mag-devotion lang nga tayo. Oo, sige, unahin natin devotion, tapos mag-discuss tayo. Labitin kami. Yun, biglang gano'n eh, no? Gusto na naming manumbalik. Tapos biglang nahang kami, no? Sige, tuloy mo na. Sige, nice ko pong imbitahan ng bawat isa. Punta po tayo sa Apocalypse, sa Revelation chapter 2, verses 4 to 5. Ano ba pong halaga po ng passage na ito, sapagkat ito ang pinatutungkulan. Ang konteksto kasi nito ay simbahan eh, no? Ang simbahan. Ganito pong sinasabi, "But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember therefore from where you have fallen, repent, and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place
unless you repent. Salin po sa ang salita ng Diyos, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya at magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawin muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Una sa lahat po, nais kong ipaliwanag itong lampstand o taking away of the lampstand o yun ng ilawan, sapagkat ito po'y nangyayari sa isang simbahan na kung saan ay the very blessing and the presence of God in the community is being removed. You can just imagine, no? Ang simbahan ay ni Kristo ay tinayo dyan upang magsilbing pagpapala sa community, magsilbing pagpapala ang kanyang presensya na darama ng mga nakakasalubilo natin sa buhay. At ang simbahan din po, ang tinutukoy dito ay ito din po yung sinasabi nating yung spiritual vitality niya, yung ay nararamdaman, no? Parang wala nang paglago dahil sa pangyayari sa kanilang buhay. Kaya ang unang sagot dito, papaano nga ba? Papaano nga po ba manunumbalik itong pagmamahal na to? Kaya sabi nga dito, nag-umpisa po siya sa remember. Alalahanin natin from the heights from which you have fallen. Na ibig sabihin, napakabuti ng Diyos. Papaano ko nagawang tumalikod, ako ay natukso ng mga bagay na nandito sa mundong ito, katulad ng sinasabi sa unang Juan, no, the love of the world, no, has consumed this person. So alalahanin mo, remember from the heights you have fallen, remember the goodness of God, remember the kindness of God. At sapagkat kapag inalala daw po natin to, manunumbalik tayo sa Diyos, wala na pong ibang masasabi natin gagawin tayo kung tayo lugmok na, no? Dapang-dapa na po tayo, kundi tayo po ay aangat, tatayo at upang manumbalik sa Diyos. At sa panunumbalik pong ito, ang ginamit pong salita dito ay repentance. Ang ginamit po dito ay pagsisisi. Ibig sabihin, it is a turning away from what you used to do, no? There's a change of heart. There is a change of mind. Nasa ating po panunumbalik, there's also a change of direction. Hindi po pwede ang pagsisisi po ay nananatili po tayo doon sa lugar na kung saan tayo nga po ay na-overwhelmed ng kasalanan. Kung hindi ang pagsisisi ay turning away, there's a turning away from what you used to do, turning to God. There is a change in direction. Hindi lamang po emosyon po ito na nagsisisi ako, no? Yes, there is a remorse, meron pong emosyon na involved po doon, but there must be an action na kaakibat ang pagsisisi. Kaya't mahalaga pong alalahanin po natin ito. And eventually, yung po yung tinatawag po natin panunumbalik, no? Return, no? Gawin mo, ano ba yung ginagawa mo noon, Alison, no? Ano ba yung ginagawa mo noon na spiritual discipline? Mahalaga yung tinuran sa atin ni Paring Mark, no, nung sinasabi niyang alalahanin natin ang gospel, alalahanin natin ang mabuting balita, sapagkat sa pamagitan ng mabuting balitang ito, tayo po ay naligtas, no? Sa pamagitan nito, tayo po ay magagawa natin manumbalik ulit sapagkat tayo po ay naligtas sa pamagitan po ng kanyang biyaya lamang, at tayo po ay makakabalik lamang sa pamagitan din ng kanyang biyaya. Kaya kapag inalala po natin ang mga bagay na ito, mahalaga pong makita natin na kuminsan ang mundo napakaingay Ngunit kapag tayo nananatili sa salita ng Diyos, tayo po ay nag-umpisang makipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng panalangin, yung mga ingay na ito ay unti-unti pong nawawala. At ang boses na lamang niya ang atin pong naririnig. Yan po yung shepherd at saka yung sheep, yung tupa, no? At ang mga nangangalaga sa Kanya. At sa buhay po natin, magandang alalahanin po natin ito. At siguro sa pangwakas na lamang, kailangan nating makita na huwag nating hintayin yung damdamin. Kuminsan kasi ang tao parang naghihintay ng parang ano ba ito? May kakaibang damdamin, meron bang sinyela, signs mula sa heaven, sa kalangitan. Wag po. We must trust by faith
no, sa kanyang salita at salita lamang na tayo po ay kung tayo po ay nagsisisi, makakamit po natin, sabi sa 1 John, ang kapatawaran mula sa ating mga kasalanan. If we confess our sins, He is just and faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos. Panghawakan po natin na sa ating pong panunumbalik, katulad po ng prodigal son sa kanyang ama, ay bukas palad, matagal na pong naghihintay sa atin ng ating pong Panginoong Diyos upang tayo po ay manumbalik sa Kanya. Yeah, napakaganda. Actually, yung Revelation 2 na yan, pag binasa mo yung verse 2 and 3, talagang yung compliments, paano pinuri ng Panginoon Yes. yung Yes. church. Yes. Active, Yeah. Yes. sacrificing, serving, Yeah. they're able to identify false teachers. Yes. So talagang Galing. kung tayo mag-a-analyze, kung sa Yeah. mata ng kapwa-tao, okay to. makajus yun, no? Ayos to. Pero yun nga ultimately it is God who will evaluate, and from His evaluation, yun ang kanyang nakita. Yeah. Na, ang emphasis nga sa New Living Translation, sa iba kasi you have forsaken your first love. Sa New Living Translation, you don't love me or each other as you did at first. Wow. Yung kagaya ng dati. So nandun pa rin yung pagmamahal pero hindi na kagaya nung dati. Yeah. And take note, you don't love me or each other. Kasi pag binalikan mo yung greatest commandment, to love God, to love others. So yun din yung epektado doon. You don't love me or each other as you did at first. Yes. So talagang sa mata natin, pag hindi talaga tayo nagbabasa ng Bible, minsan akala natin okay, no? Yeah. Kasi matalino pa rin naman. Lilingkod naman, di naman nag-a-absent. Tuloy-tuloy pa rin naman. They're able to discern, to identify false teachers. Pero yun nga sa evaluation ng Panginoon, hindi pumasa Kaya siguro yung isang napakaganda yung ginawa ni David, no? Sabi niya, search me, O God, Yeah. and know my heart, no? Na ang idea nun is talagang kumbaga magpasiyasat tayo sa Panginoon dahil siya ang makapaglalantad nung tunay na katayuan ng puso natin. Yung mga bagay na hindi natin inaamin o kaya hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, pag siya ang naglantad nito sa atin, then we realize na ay, ang layo ko na pala, no? Ang layo-layo ko na pala. Amen. Ang tao kasi daming kung ano-anong mga dahilan minsan yung hindi ako nakakalimot sa Diyos, hindi lang talaga ako palasimba. May mga ganun pa no? Malabo na ho yun. Pag umabot na kayo sa ganung punto, nagja-justify na tayo. So again, we go back, ano ba ang sasabihin ng Panginoon? Hindi yung explanations natin, justifications natin, but from God's perspective, kumusta? Kasi ito nga ang ganda-ganda nga nung church na binanggit ni Paring Allison yung church in Ephesus, pero sa kabila nung napakaraming, napakagagandang mga katangian, sa pamantayan pala ng Panginoon, nanlalamig na sila. At napakaganda ron, pwedeng bumalik. No? Yes. Pwedeng bumalik. Yes. Yan. Pastor Mark, ikaw, ano bang hamon na matatagpuan natin doon? Nakapanumbalik ka na ba? Talagang sa devotion ni Paring Allison talagang gusto ko mag-repent ulit. Hindi, sa totoo lang, di ba? Kasi dahil sa devotion niya, siyempre nagkakaroon ako ng self-evaluation. Yeah. Kasi alam mo sa devotion niya, maganda kasi it is possible, lalo sa mga kapakinig po natin, di ba? Kasi nako-confuse tayo again, dahil akala natin active tayo sa church, ginagawa natin yung tama, dito nga sa Church of Ephesus, 'di ba? They are persevering, 'di ba? They are laboring in the church. They do not tolerate evil men. And it's possible, 'di ba? Kasi we may fall in love with the forms, 'di ba? Ano ba? The expression or sabihin na natin yung religious norms natin. Routine. Parang we fall in love with those things. Nakakalimutan natin na yung sentro ng pag-ibig natin is the Lord Jesus Christ. Yes. Na parang we become in love with emotions. Yung ginagawa natin sa church. And we think, di ba, we love God. Pero in reality, we love those things, di ba, more than we love God. Yeah. So nung nakikinig ako kay Paring Allison, it makes me think, di ba? Kasi pastor, di ba, kasi tayo, we always serve the Lord. Yeah. And to be honest, di ba, sometimes the things that we do, di ba, we like it. And the danger is, baka naman na-in love na ako more to those things, di ba, sa mga bagay na yon. Kasi again, love is
it's a personal relationship eh. And we must never neglect yung personal relationship natin sa Panginoon. So siguro magandang warning yun na pag busy tayo sa church, busy tayo sa gawain ng Panginoon, pero hindi naman natin in-nurture yung personal relationship natin, di ba? Through prayer, through reading God's Word, and really taking an assessment, di ba? Sa puso natin, yung sinabi mo nga parin Jebo, yung sabi ni David na, search me, Lord, and know my heart. Di ba? Kasi pag binabasa natin salita ng Diyos, kailangan tanongin natin sa ating sarili, Lord, meron bang mali sa buhay ko? Di ba? Meron bang mali? Kasi baka naging kalos na yung puso ko. So, it's a good thing to ask yung question na yun on a regular basis, di ba? And when you ask that question, alam mo, sa experience ko, pag binasa mo yung salita ng Diyos, kakausapin ka ni Lord eh. Sasabihin sa'yo, tekas na ang ulo mo eh, ganito, ganyan. Kailangan makipagbati ka sa taong ito. And therefore, I begin to realize na malayo pa pala ako sa standard ng Panginoon, di ba? Ako'y nagkakasala din. And therefore, yun yung I need to confess, di ba? I need to repent, I need to reconcile. Kung sususugan ko lang yung sinabi ni Pastor Mark, no, pagdating dito, I think identity is also tied up sa pagmamahal natin sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng ating daw identity o pagkakakilanlan ay nagmumula kung sino ang una nating minamahal. Yung ating bang devotion na tinatawag. No? Kasi kapag una daw ang Diyos, ang ating pagkakakilanlan ay nagiging secure or panatag. Kaya siguro kuminsan ang ating security kapag kinukuha natin sa iba, sapagkat unti-unti nagdi-drip away tayo doon sa first love na tinutukoy pa natin mula kanina eh. Kapag nagdi-drift away tayo doon, most likely merong misplaced love, no? Ibig sabihin, meron kang ibang minamahal. Kasi lagi namang ganun eh. Hindi pa pwedeng kapag tinanggalan mo ng isa, meron kang nagiging focus ngayon ng iyong affection. At yun ang mahalagang kailangan nating i-evaluate, tignan sa ating sarili, sapagkat ayaw natin mangyari po yun, no? Yung misplaced kind of love na yun. Sapagkat nababago na rin, pati ang ating pagkakilanlan, humuhugot na tayo ng tiwala, maging ang ating pagkakilanlan sa mga bagay na later on pagsisisiyan din natin. Yan, kaya napakaganda pong paalaala sa atin at muli ang pinaka-bottom line dito, hindi ho dinisenyo ang pamilya natin na hindi kasali ang Diyos, no? Kahit ang marriage. At pag sinabi ho natin kasali ang Diyos, hindi yung nananalangin lang, nagsisimba lang, kundi talagang yung relationship kasama siya sa ating buhay. At yan po, I hope na marami tayong natutunan dahil sa totoo lang, ang daming magagawa ng pag-ibig sa pamilya, pero ultimately, babalik tayo dun sa saan nanggagaling yung pag-ibig na yun. We cannot generate it on our own. Amen. So it has to be sourced from God. Yeah. Kaya I hope natanggap po natin yung hamon na yan. At dahil maiksi ho ang oras, kung hindi nyo pa natanggap yung hamon, nako, kulang ang oras. Makinig kayo ulit next week. No? Kasi, kukulangin yung oras. Kaya ayan po, sa pagkakataong ito, dito ho tayo pansamantalang nagpapaalam sa ngalan po ng ating mga paring Mark at paring Allison. At hindi natin kasama ngayon, pero patuloy nating paring Dennis Espique. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.